Sabay-sabay tayo sa munti nating tahanan. Tuklasin ang mga lihim. Halina't pag-usapan natin. Bawat kwento may hiwaga. Mag-aral tayo't magbasa. Makinig at magbahagi. Magsaya't ngumiti. Sumayaw, paglaro, kumanta. Matuto tayong sama-sama. Wee! Kaharian, wika! Harian, kaharian, wika! Harian, wika, harian! Habang naglalaro sina Kwashi-Washi at Sally sa lagubang, ipagpatuloy natin ang pagsasanay ng pagsulat ng kabit-kabit. Pero bago yan, alamin muna natin ang tunog ng mga titik na ito. Ito ang titik I. Ang tunog ng titik I ay I. 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 Ito naman ang titik O. Ang tunog ng titik O ay O. 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 Ito naman ang titik B. Ang tunog ng titik B ay B. 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 Ngayon, isulat na natin ang mga titik. Ito ang titik I. Ganito isulat ang malaking I. Ito naman ang titik O. Ganito isulat ang malaking O. At ganito naman isulat ang maliit na O. Ito naman ang titik B. Ganito isulat ang malaking B. At ganito naman isulat ang maliit na B. Bumuo naman tayo ng mga salita gamit ang mga titik na ito. Ang unang salita ay isa. I, S, A. I, A. Isa. Isa. Ngayon, isulat naman natin ito ng kabit-kabit. Ang susunod na salita ay baso. B, A, S, O. B, A, S, O. Ba, so. Baso. Isulat naman natin ito ng kabit-kabit.
Ngayon, subukan nyo namang basahin ang salitang ito. Misa. I. S. A. I. S. A. Misa. Misa. Ngayon, sabayan nyo naman akong isulat ito ng kabit-kabit. Mahusay! Ngayon, subukan nyo namang basahin ang salitang ito ng kayo lang. Iba. I. B. A. I. B. A. Iba. Iba. Ngayon, sabayan nyo naman akong isulat ito ng kabit-kabit. Magaling! Subukan nyo ring magbasa at magsulat ng mga salitang nakikita nyo sa paligid, ha? Magpinsan sina Yumi at Tala. Madalas silang magkasama kahit na malaki ang agwat ng edad. Magkasundo ang dalawa. Mas bata si Tala at dahil sa nag-iisang anak, ang turing niya kay Yumi ay ate. Isang araw, nang pumasok si Tala sa kwarto ni Yumi, nakakita siya ng mga medalya. Ilan sa mga ito nakuha sa paaralan. Ang iba naman ay nakuha sa mga contest. Lahat ng ito ay kay Yumi. Napatanong si Tala, "Anong sikreto mo, ate, para magawa ang lahat ng ito?" "Ang pag-aalaga sa sarili," sagot ni Yumi. "Ang pag-aalaga sa sarili ay nagsisimula sa pag-aalaga sa ating kalusugan," dagdag ni Yumi. "Mahalaga ring alagaan ang ating kalusugang pangkaisipan. Siyempre, huwag din nating kakalimutan ang ating espiritual na kalusugan," dagdag ni Yumi. "Ang galing mo naman, Ate Yumi. Gusto ko rin maging katulad mo," sagot naman ni Tala. Tandaan na kailangan muna natin alagaan ang sarili para makapag-alaga tayo ng mas maraming tao. Payo ni Yumi. Ako si Iska, ang butiking mahilig sa salita. Tulungan niyo akong buuin ang mga salitang ipapakita ko, ha? Ano to? Bahay. Ano-ano mga titik ang kailangan para mabuo ang salitang bahay? Naaalala niyo pa ba ang mga hakbang sa pagbabaybay? Una, ay dapat sabihin ang pantig ng bawat salita. Pagkatapos, ay isulat ang titik para sa mga tunog ng bawat pantig. Ang salitang bahay ay may pantig na ba at hay. Sa pantig na ba ay may tunog na b at a. Ang pangalawang pantig naman ay hay. Ang huling tunog ay y. At ang nawawalang titik ay h. H. At ang isa pang nawawalang titik ay a. A.
B, A, H, A, Y. Bahay. Ano naman to? Ano ang nararamdaman ng aso? Natatakot. Ano naman ang mga nawawalang titik para mabuo ang natatakot? Titik A, T, A, T, A, K, O. Natatakot. N, A, T, A, T, A, K, O, T. Natatakot. Pusa. Anong ginagawa ng pusa? Natutulog. Kumplitohin ulit natin ang salitang natutulog. Titik A, T, U, T, L, O. Natutulog. N, A, T, U, T, U, L, O, G. Natutulog. Siya ang aking pinsan. Ano namang mga titik ang kulang para mabuo ang salitang pinsan? Titik I, N, S, at A. Pinsan. P, I, N, S, A, N. Pinsan. Sigurado kung alam nyo kung ano ito. Pagong. Ilagay ulit natin ang mga titik para mabuo ang pagong. Titik A, G, O, N. Pagong. P, A, G, O, N, G. Pagong. Nabuo na natin lahat ng salita. Bahay, natatakot, natutulog, pinsan, pagong. Yay!